he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. For what is the man advantage if he gain the whole world and lose himself, or be cast away? For whosoever shall be ashamed of me and my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when he shall come in his own glory and in his Father's, and of the holy angels. Sabay-sabay. But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. Kayo po magturo sa amin ng importanteng topic muli. Ulitin lang, commitment sa inyo, sa inyong salita, Panginoon, especially sa inyo, Panginoon, sa inyong katotohanan, ang gawain. We pray, bawat isa, ay ma-revive nga po, Lord. Magtiwala sa inyo, may mga kamalian, may mga kahinaan, Panginoon. Kami po'y tiwala sa inyo. Mga problema din, dami. Minsan kami nga po yung problema. So I pray kaya tulungan nyo kami, maging malakas, matalino. At nagtitiwala sa inyo at sumusunod sa inyo, Panginoon. Nagtitiwala sa inyong salita. Even yung mga katotohanan dito at mga methods nyo. I pray kayo pong manguna sa amin ngayong umaga. Ngayong araw kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa lahat. Pinaka-text po natin sa 23, no? So anyway, so New Year, sabi nga nila, bagong taon, depende, no? So marami, bagong pag-asa, bagong buhay, bagong pagkakataon. So pwede tayo magbago ng ng diskarte. Okay, kung iba, nanghihina tayo, hindi tayo masyadong tapat sa Diyos. Last year, may next year na naman. Huwag nyo lang yan yung next year. Maganda yung lagi ngayon, no? So this is a message para sa ating gano'n, no? Title po natin ngayon is, nandiyan naman sa verse, title natin today is Deny Self. Gano'n lang kasimple. Deny Self. Obviously, ito ay preaching about commitment, no? Kaya ang subtitle natin, Total Commitment to Christ. Amen? Amen. Ang sabihin ng commitment, umpisa natin. Ang sabihin ng commitment, sorry, di mga alam nyo to kahit bata, di ba? Commitment. Ano yung sabihin ng commitment? Sunduan, no? Hindi eh. Covenant, pwede rin. Testament, hindi. Commitment, agreement, tama, ganun din, no? Pledge to do something. So, again, hindi to iba sa inyo. Kahit nga mga bata, naalala ko kasi kahit sa love life nyo, alam nyo yan, di ba? Subukan nyo. Hindi ko alam yan. Subukan nyo yung, nyo, asawa nyo, lang. Magsasama tayo habang, may trabaho ka. Ay, di ba yun? Hanggang topic. Ayaw mo, wala kang sakit, wala tayo, Kaya nga, to thickness or thin, eh. To health and sickness and health. Ha? Ay, kabisado ba yan? Till death do us part. So, commitment, ang pag-aasawa, marami tayong commitment. Banggit kanina, Sunday na lang. Kristiyano ka, baptist ka pa. Alam mo, nag-aaral tayo dito, hindi ka na makapag-aral. Makapag-aral ka mag-isa, pero iba yung may fellowship, di ba? Narinig mo yung preaching salita ng Diyos, ni-declare. In our midst, iba po yun. Iba yung mag-aaral ka, iba yung AI, iba yung makinig ka sa YouTube. So kaya, isa sa mga commitment natin, of course, yan, basic Sunday, at least, once a week, at least, di ba? Of course, kung mas matuto pa, twice a week. Tatlo tayo dito eh.
Soul winning, iba pa yun. No? Yung talagang maglilingkod ka na, pwede ka naman sumama kung di ka pa marunong. Kahapon, ay lagi naman tayo dyan. Pero damdam ko talagang hindi na ako mananghihinayang ako sa iba, naaawa ako na pag hindi ka nag-soul winning, ang laki na namimiss mo. Ako wala akong balak tumigil eh. Pag napagod ako, pag matanda na ako. Ano yun? Hindi eh. Once a week, ano ba naman yun? So, damdam ko pa rin, doon yung passion ko pa rin na talagang ito yung gusto kong gawin. Kahit nakadalawang round lang ako kahapon, okay na. 30 minutes, naging 1 oras, ganoon naman lagi. Doon nga, minsan nahihirapan tayo kumatok, hindi rin. Minsan nasanay tayo sa park, madali talaga sa park. Pero pag sa bahay, sarang kay mamayan talagang malakas din ang hatak nito eh. Kaya, ano siya eh, nasanay din siya eh. So, siya yung pinafront ko doon sa mga bata. Siyempre, pag ganda na, ako na. Ganun lang eh, pag hindi ka pa, So, pwede natin gawin. So, commitment, ganun din. Sunday lang, at least, Sunday morning, at the least yan. I-commit mo na, kaysa naman di ka mag-church ko na po ng 5 buwan or something. Diba? Commit mo na at least once a week. At puro commitment pag-usapan natin ngayon. Kaya sabihin ko na ito, yung madalas nating i-illustrate today. No? Sabihin ko, aabutan ng hapon eh. Pagbabasa lang ng Bible. New Year na. Sino dito nakatapos ng Bible na? Taas yung kamay nyo. This year. Okay, this year, consistent ba kayo? Kung hindi masyado, pwede mag-umpisa ulit. Yan ang ng New Year minsan eh. At least, di ba? Habang may hindi ka nakapagbasa. Gusto ko naman talaga, kaso, yan, hindi ka nag-commit eh. Ganon din, parang once a week, service, at least 1 chapter a day. Ang liit nun. Nakakahiya yun. 1 chapter a day. Pero kung yun lang talaga kaya mo, gawin mo na. Commit mo, ibig sabihin ng commit. Ayan, pledge mo, gagawin ko to. Amen. Once, kung nag-Roblox ka ng ilang oras ba, tama yung sabi ni Bad eh. Ito hanggat maaari, iwasan mo na yung gano'n kasi nakakaano talaga yun eh. Extend ang time mo dyan pag kahit nagbasa ka niya, baka agawin. Inaano nga si Peter eh. Tinatago pa eh. Pagbaba ako, alam nila kung bababa ako dyan eh. Biglang tinatago eh. Nasaan si Peter? Pag tingin ko, nagbabasa ng Bible, edi alt-tab ko, alt-tab, Roblox. Tiningnan ko lahat, sino kinakausap siya, minumura siya ng mga niya eh. Mga kabastusan yung inaano. Gano'n na yung mga batang, iba dyan, hindi bata, isip bata. Mumulan sila, patayin kita, patayin kita. Ay, nagawa niyan. Mabuti pa ng time namin, Mario Brothers. Pangit din, pero at least. So, i-commit mo lang yan, 1 chapter. Kaya nyo ba yun? Pwede bang i-commit natin yan? Nasa inyo na yan, kung kaya yung 2. Standard daw niyan, 4. Ako, katatapos ko lang. Genesis na ako, pero nilagay ko pa lang, Revelation. So, kaya yan. Amen. Alamat nga si Pastor Pado, nag-ano sa amin yan eh. Pastor. Kasi ako, 5 ako. Consistent na ako bago ang Pastor, 5 chapter. Kala ko, okay na yun. Pastor ka pala, dapat at least 10. Bihira ka, Pastor ka eh. Pero maraming pastor na nagbabasa. Ay, malabo ng mata ko eh. May audiobook. Wala ka rin load. Ano, meron ka. Di ba? So, kung gusto, may paraan. O kung pwede nyo, may commitment yan. Babalik-balik natin yan mamaya. Bible reading. Yan ang basic kasi niyan. Hindi ko nagawa. Nakalimutan ko. Wala akong time. Late na tulog. Late na gising. Agang kahit ano pa yan, pwede mong gawin yan. I-commit mo na. Hindi yung commit ko, gagawin ko to araw-araw. Every Sunday at least. Mag-church ako at least sa umaga. Mas maganda yan, umaga at hapon. Pwede kang umuwi kung malapit ka dito. Kung hindi, fellowship na rin kayo. Practice lang ka lang. Dahil pwedeng gawin eh. Aral ng Bible quiz. Mas maganda kung babalik pa ng Thursday.
Pag Thursday, talagang andun na yung kalaliman eh. Ngayon, pinabababaw ko na. Medyo na ano talaga yung iba feeling ko. Pag napapalalim tayo, ano na, nagtawag dyan? Nag-wonder. Ano yung isa pang term? Zone out. Alam mo yung zone out. Andito yung preaching. Andito. So, inaabot ko naman kayo. Pero, Thursday napakaganda. Kasi ano nyo, yung kalaliman. Okay na, tayo sa commitment. Hindi mahirap intindihan. Ano yung deny? Sinabing din, alam din natin yan, di ba? Napansin ko yung Facebook ay yung YouTube parang dininay nila yung guest account. Dapat mag-login ka. Ilang linggo ata, 3 linggo. Na, ang dahil nagreklamo. Ba't kailangan ko mag-login? Manonood lang ako. Siguro, nawalan din sila ng revenue. May commercial naman yun, kahit ano eh. Binalik nila ngayon. Alam yung deny, di ba? Pag wala kang ID, ba't may ID pala si ano? Ay, kala ko ID. Okay. Pag wala kang ID, sinabi na kailangan may ID, di ba? Oh. Deny access, deny entrance. Pero ito, deny self. Ano yung self? Ikaw sarili mo, pwede ba yun? Sino magdi-deny sa akin? Sarili ko. Hindi rin mahirap intindihin niya kung nag-jeta ka, di ba? Ngayon, mga bata, di pa ano sa kanila yung jeta eh. Ako minsan, may pangkain naman ako, kaso, taba ako na. Tapos may condition din ako, nangangati ako pag ano. So, kailangan mo deny yung sarili mo. Amen? Kaya yan. Ano yung dapat yung deny sarili mo? Mamaya, mag-aaralan sa isa yan. Ang sabi total. Buo, no? Kabuuan. Hindi yung, ito nga tayo, service naman natin. Hindi mo tayo forever service eh. Meron lang time, appointment lang yan. Ganitong oras, ganitong araw, aral ng salita ng Diyos, fellowship, awitan. Eh, di ba yun? Ngayon, sa ibang time natin, still, sa Panginoon ka pa rin dapat na-commit. Kasi bandang huli, kung nag-church ka nga ng Sunday, tapos Monday to Saturday, ano ka naman? Puro sarili naman, at puro, alam mo na, kalokohan, o kabastusan pa, even, nagnakaw ka naman, di ba? Ito mga napaka-hipokrito eh. So pala yung saan nyo nakuha yung corruption yung mga yan. Sa inyo rin eh. Alam nila ganun pala yun. No? Matatanda na tayo. Pwede palang iba-iba sinabi mo, iba yung gagawin mo. Nakita nila yung kapatid, ganun eh. Sa religion nila, ba't di sila magkukorrupt? Mga politikong gagaling yan pag nagsalita. Pero yung tunay na intensyon, nakatago. Yung ginagawa, iba. So, dapat tayo, total. So, obviously, alam mo yung percentage, di ba? Pwedeng commitment mo is, hindi total, 50-50. Minsan, sa Panginoon, minsan, sarili. Kaya merong katagayan iba, sabi nila, you cannot, sinabi nila sa Bible, you cannot serve God and Mammon. No? Eh, pwede kasi bumalik-balik. So, pero, nakaka-please ba sa Diyos yun? Sa church, nakakatuwa ba pag lubog litaw ka? Nakakatuwa in a way, di ba? At least, alam mo tayo dito, no? Nawala pa nga yung isa dito. Parang nakaka-discourage yun. Lalo ganun level ka na ng ano. Tapos, nakahang pa tayo. Madalas naman ganun pag aalis eh. Hindi na magsasabi yung pastor, aalis ako kasi hindi na ako tututo dito eh. Kasi, alam niyo, hindi totoo yun. Kaya madalas yung alis na lang, fade away na lang yan. Anyway, so maganda, total. Bigay mo na sa lahat. Ganun sabi ni Bad kanina eh, di ba? Ano pang aayawan mo dito? Kaya nga lahat, napaka-stick natin sa aral, sa practice. Para pag talagang sa Diyos ka, wala kang aayawan dito, wala kang... Ngayon kung talagang ayaw mo sa mukha ni Pastor Ace, kunwari, di sa ibang baptist ka, sige, tingnan natin. Eh pag nag-Pentecostal ka, ayaw mo kung ligtas ka. Lalo narinig mo yung mga preaching dito, no? Anyway, ano pa? Total and then the work of the Lord. Of course, pag sinabi natin work of the Lord, ito yun. Hindi lang church yun, isa to, church. Talagang yun yung malinaw na gawain ng Diyos, di ba? Sinasamba natin, di katulad ng translasyon, di ba? Tinatanggi pa nila yan eh. So, mamaya, madalas nating mababanggit din niya. Obviously, idolatry yun. So, ngayon,
Introduction pa rin tayo. Marami pong nagsisimula ng tama eh. Alam niyo ba yun? Sabi nga nila, ang tawag doon? Ningas kugon. Or, madaling magsimula. Ang hirap magtapos eh. Parang school, di ba? In the middle of the pag ayaw mo na, parang ayaw ko na. Di ba? Ang hirap na, pahirap ng pahirap. Hirap pa yan. Ganun din sa trabaho yung iba. Talaga namang maaga. Bandang huli, nagkakahirap pa lang. Ano mo yung trabaho mo? Kala na iba, pag nagaganyan ka, mahirap din yan. Subukan niyo sa amin. Pinapagawa, tapusin mo yun. Di mo alam di ko alam ano gagawin. Ba't di mo alam? So, kahit anong trabaho, mahirap. Sa pastor, ganyan din yan. Maniwala kaya dahil nag-quit eh. Si pastor, natin sa halahala, wala pa rin daw. Hindi nagsasabi. Mga ilang buwan pa, kukunin ko na yung pulpit doon. Nakakaasar na eh. Bigay na lang natin kay Cloudy. Mga chairs. Ay support niya, kaya na lang. Isa pa gusto support sa Batangas. Doon na lang natin, kaysa kanya. Kaya totoo, hindi madali. Hindi ko alam kung struggle niya doon. Kaya madaling magsimula eh. So ano pa, madaling sabi nga nila, sa survey daw, alam na tao yung Genesis. Pero minsan, pag andito na, ayaw na. Simulan mo kasi, markahan mo kung anong gusto mong gawin. Kaya nga, pinapachat ko sa inyo eh. Di ba? May commitment ka sa kagrupo mo. Alam mo agad, saan na ba ako? Hindi mo sabihin di mo alam kasi sigurado ko nag-chat ka. Amen? Ganun din sa prayer. O yan, Genesis yung iba. Exodus, maganda pa rin yan eh. Moses, and then Leviticus. Ano ba to? Ang ganda ng Leviticus. May Leviticus tayo. And then last time pala yun. So, yun. So, bunuin natin. Sabi nga lang, barasuhin. Mahirap, pero ganun eh. Grind mo. Dahil matutunan. Ha? Ayun ang usong ngayon, grind eh, sa amin. Alam mo naman. Pero ganun din talaga pag nagtutok ka kahit sa IT. Dahil magagawa. Sa training lang namin, nakapila yun doon. Alam mo na ba to? Alam mo na ba to? Alam mo na ba to? Pati yung tinatrack. Kaya yung binasa natin, if any man will come after me. So yun po yung focus natin dito. Hindi lang focus sa trabaho. Iba kasi ang galing magtrabaho sa Panginoon. Wala. Mga abogado, kinakabisado yung mga article eh. Yung chapter verse, hindi alam. Kaya pag susunod ka sa Panginoon daw, sabi diyan, let him deny himself. Ikaw yun. Kung ikaw ay gustong sumunod sa Panginoon, i-deny mo sarili mo at dalhin mo yung cross, okay? And follow me. So, illustration din natin yung translasyon na yan. Yung pag tinignan mo doon, maawa ka at the same time, pero hahanga ka rin eh. Mali nga lang, no? Mali yung kanilang devotion sa sabihin na, di naman kay Jesus naman to, pero tinanong mo, bakit ka ba nag-deboto? Ba't kailangan mong hawakan yan? Wala mong pinatapon pa yung nag-gagulpihan pa sila doon. Anong religion? Anong klase yan? May namatay pa. 4 yun, sabi, hindi lang 2 eh. Ba? Mali-mali yung report eh. Paano hindi ka mamatay doon? Nakita nyo ba kung yung mga close-up? Yung iba gusto tinitingnan lang, napakarami. Pinagyayabang yung number. Pag nag-zoom in ka na, muna. Sinabi ng wag sumamba, wag sasampa. Parehong wag ka na sumamba sa kahoy. Tayo, nakapaglingkod tayo sa Diyos. Alam pa natin salita ng Diyos. Anong term eh. Nakipagbuno ba tayo sa kapwa mo tao para sumamba? Ano yun? So, pero may commitment sila. Ang problema, mali. Kaya ngayon, medyo mahaba-haba to. Abot to hanggang hapon. Ngayon tayong 4 points lang kaso maraming palaman. Okay, number 1, tapusin natin to hanggang number 2. Ano ba kasi yung biblical foundation ng commitment? Okay, ibig sabihin, hindi tama na mag-commit ito. Mga love life na kayo, di ba? Ay naalala niyo mga kataga nila dyan. Ang nagmahal, ang sino man nagmahal,
haharangin ng sibat. Parang ganun. Kasi mahal na mahal ko talaga ito. Paglalaban ko to kahit sa magulang ko. Mali naman. Maganda magmahal talaga. Yung tama. Tamang tao, tamang panahon, tamang edad. Walang problema dyan. Dito talaga ikaw pa yung pipis dito. Mahalin mo sa asawa mo. Pipreach yan sa'yo. Pag di mo mahal asawa mo, pokpok ka din. Pero pag wala ka pa doon, mahalin mo pag-aaral mo. Ang Diyos, mahalin mo. Kaya, ano ba yung biblical foundation ng commitment? So, binasa na natin kanina, pero, nadaan natin ulit yan. 3 lang po ito, no? Una, maintindihan dapat natin, very famous si Joshua, di ba? Joshua 9:24. Ano sinabi niya doon? Ulit-ulit yan, parang sa Deuteronomy din. Ito, kanta to, di ba? Pakibasa niyo rin. Ready, go. Unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sikat na sikat yan eh. Anong pinapakita dyan? Number 1, is sa foundation ng commitment para mag-commit tayo at tama. Obviously sa Panginoon, no? Second point pala yun. Pero number 1, ito ay, sabi niya, but as for me, sabi pala niya, choose you this day. Kaya ngayon, ganyan din ang appeal ko sa inyo. I'm sure iba dito, hindi, nag-church ba ako, baptist ba ako, Pentecostal, Catholic. Gusto ko mag-Catholic dito. Ang dami nila, di ba? Iglesia ni Manalo, paramihan din. Iglesia ni Soriano, paramihan din. Kasi wala sa dami yan eh. Amen. Baptist din pala, nag-baptist day sila. Hindi rin tayo dun. Madami rin. Hindi paramihan yan eh. Amen. Saan ka una na, pero mamili ka. Yan ang natin. Commitment begins with the decision. So, isa-isa na natin. Basa ng Bible. Mag-decide ka, kailan ka mag-uumpisa. At pag commitment nga, tuloy-tuloy. Nung ngayon, again, kung di mo kaya ng once a day, once a week, kaso mahinang once a week, nagbabasa nga tayo twice, 2 chapter a week eh. Basta, okay na ba sa'yo yun? Kung di ka pa umaten. So at least yun nga, 2 chapter a day, yan. Kaya nyo na yan. Sino pa bang di nakapag-umpisa dito talaga? Ikaw, Sandra, nagbabasa ang Bible every day? Sorry na ano kita. Pero ganito talaga tayo dito eh. Ikaw, Tisha, nakapagbasa ka naman. Araw-araw naman. Sandra, hindi, minsan lang. Sandra, may Bible ka? Si Edgy, hindi pa. Kaya mo ba i-commit? Pwede ba i-commit? Simula ngayon, 1 chapter lang. Pag sanay ka na, ba't isa lang? Hindi ko, sayang. Dapat na ano ko pa, gusto ko pang basahin, di ba? Kasi huwag naiintindihan mo. Again, yung iba dyan, di mo maintindihan. Pero marami na, sa Old Testament, kwento yan eh. Kasi familiar ka sa terms, sa mga characters, sa place. Ang dami niya, maniwala ko, kahit sa sanlibutan, nung nagbabasa na ako ng Bible, ang dahil ko na-realize, ang dahil palang kinuha sanlibutan dito, pati even mga idioms, alam mo yung idioms? Yung, apple of the eye, scapegoat. Halos lang, ang dami. Yung mga bakla, parang aso yan. Nasa Bible din yun. Ang dami, hindi ko maalala. Yung tinimbang ka, ngunit kulang. O pelikula pa yun eh. Bible din yun sa Daniel. So, huwag mong i-smallin ng Bible. Wala kang time sa Bible, ano ka? So, commit natin. Choose you this day. Mamili ka, mag-decide ka. At never yung iba kasi, minamalit yung decision. Kasi ewan ko itong mga Calvinist kasi, di sila, ang Diyos na daw nag-decide sa kanila eh. So, sabihin nila doon, kami din eh. Still,
napaka-crucial lang mag-decide ka. Kaya ang kaligtasan natin gano'n, di ba? Ang Panginoon nagbayad lahat, pero magdi-decide ka pa rin. Piliin mo yung tama, piliin mo siya. Amen? Malinaw po yung commitment begins with a decision. Commitment is not accidental. Ay, naging baptist ako dahil anak ako ng kanina. Pero nag-decide ka pa rin. Later, pag laki-laki mo, aalis ka ba, mananatili ka. Especially tayo, hindi lang dito, walang natisod lang dito. Ay, naligtas ako na ano lang ako. Hindi. So, lalo pa yung mga ibang decision, naging ano ka, ano na-achieve mo sa buhay. Hindi yan aksidente, yan ay pinili mo. So, very basic, pero sabi ko nga sa iba na pag yung ibang bagay kasi hindi kayo makapag-decide, hindi kayo makapag-commit. Kino-commit yan, pinipili yan. Simula ngayon, babasa ako ng Bible. Simula ngayon, hindi na ako absent. Simula ngayon, hindi na ako malilate. Simula ngayon, talagang mag-aaral ako, hindi ako maging sinungaling. Diba? Kasi ganyan, yung iba, pag nag-excuse ka sa church, ganyan. Diyan nag-uumpisa yan, pati doktrina, ano yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi pag sanay ka na magsinungaling, yun na, ba't ka sumasamba dyan? Di naman eh. Ay naniwa, hindi naman pala daw. Di sige. Nasanay ka na magsinungaling, tapos ka na. So decide, commitment, begins sa decision, di yan aksidente, pinipili. Ang pangalawang, biblical foundation ng commitment is, tinabanggit ko kanina, no? Obviously, yan nagagaling sa Diyos. At hindi lang sa Diyos, obviously, kailangan, tingnan natin, nadaanan natin ng isang ano eh, sa Bible quiz nyo. May basa, ready, go. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Okay, so ang problema minsan hindi tayo makapag-commit, hindi mo mahal yung kung saan ka magko-commit, okay? So love life na naman, ganun din yan. Kaya bago kami pakasal, no, sabi pastor, talagang inaasar pa kami, baka sigurado ka ba dyan? Baka naman, ganun yan eh. Kasi wala nang hiwala yan, maraming problema sa pag-aasawa. Mabigat. Amen? Pera, commitment, minsan selosan, di ba? Sakitan minsan, huwag naman yung physical pero nangyayari din yun. Oh, emotional, ano pa. Matindi yan. I-drain ng utak mo minsan. Kung papakasal ka rin lang, ba't ka magpapakasal pa kung di mo kayang mag-stick? No? Kaya against tayo sa divorce, parang tanga tong mga to eh. Kasawa ka pa. Ando naman yung idea na after huwag ka na magpakasal. So pero dito, balik tayo dito, ang commitment ay dapat rooted in love. Sabihin, kaya ka magkukumit kasi mahal mo. Sa gawain ng Diyos, mahal mo yung Diyos. So kaya ito, alam mo naman yung style natin, so umpisa pa lang dito eh. Kung gusto mo mag-church, at gusto mo lang belong, tapos pero ayaw marinig yung mga huwag dapat ganun, di dapat ganun eh. Day 1 pa lang ganun na tayo eh. Intindi dyan, pag ganyan. Yun na nga, yun talaga. Ganun din sa Bible, ano ngayon. So mahalin mo yung totohanan, so mahalin mo yung preaching, pati yung mga tao, na ganito rin ang utak, kasi kaya sila dito. Ngayon, may mga Baptist din dyan na mahina-hina na. Gusto mo, doon ka na lang. Pero sinasabi sa'yo, may dahilan bakit tayo ganito. Kasi nga, ganun ang sabi sa Bible eh. Hindi tayo maramdamin dito. Sumusunod tayo sa Diyos kasi mahal natin siya at yung katotohanan niya at ang katotohanan minsan talaga masakit. Amen? Yun ang mahalin mo, yung katotohanan tsaka ang Diyos mismo. Yung iba kasi, yung iba ng problema, ganito, may sarili silang version ng Diyos. Pwede mo magkaroon ng version ng Diyos. Isa lang ang Diyos eh. Ay, narinig mo yan sa mga pagdiskusyonan eh. Hindi ganyan ang Diyos ko eh. Ilan ba ang Diyos? Tingnan mo sa Bible, ganito siya. Hindi ganyan yung Diyos mo. Hindi yun yung Diyos mo. Imagination mo yan, gumawa ka ng Diyos. Diba? Sa imagination mo. Tapos siya ang susundin mo, imagination mo, gano'n. Kaya ngayon, para makakapag-commit talaga tayo, una, mag-decide ka, dapat maintindihan natin decision making yan. At tama sana. Ngayon, pag nag-decision ka na, dapat siguraduhin mo, ang Diyos ang dahilan at pag-ibig sa Diyos at kanyang salita. At everything, basically. Bible, yan. Kaya tayo Baptist. Yung iba kasi
Nag-ano na, Kristiyano rin ako, pero ibang sa Bible, hindi ko sinusunod eh. Okay, wala naman nakasunod lahat, pero at least, andun yung commitment na susundin ko yung pagkaya ko na, kailan, paano mo nga makakaya? Kasi aralin mo muna, kasi committed ka una sa Diyos, yung mga hindi mo kaya sundin ngayon, tutulungan ka ng Diyos, aantindihin mo, bandang huli, at least yung direction mo. Hindi yung umpisa pa lang, iba niya, hindi ko sundin eh. Hindi sino na usunod ngayon? Ikaw. Kung anong gusto mo sundin. So, bandang huli, ang commitment ay pagmamahal sa Diyos. Kaya, love fuels loyalty. Yung medyo tagline na pwede nating talagang loyal ka. Di ba, pag sa asawa mo, pag hindi mo na mahal, talagang gusto mo na umalis. Pag mahal na mahal mo, hindi mahirap, di ba? Nakakita ba kayo ng di mapaghiwalay dati? Hindi mapaghiwalay itong dalawan to eh. Ganun talaga eh. Parang kayo, baka ako titingnan ka iba dyan eh. Ako lang. Yan. Pag ganun ang pag-ibig mo sa Diyos, a-absent ka ba ng ganun? Ang Diyos ang mahal mo? Hindi na miss mo kahit isa lang. Ayaw mo nga ma-miss siya pag mahal mo, di ba? At loyal ka. So, commitment yan. Next, pangatlo po sa biblical foundation, very basic din po ito, no? Abisado yung siguro ito, Romans 12:1. Ready, go. Our essential therefore perfect, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Commitment involves, surrender. So again mali yung inaano ng iba na isuko mo ang buhay mo sa Diyos para maligtas ka. Iba yun. Pero pag ligtas ka na, para mas mapabuti tayo, ma-honor ng Diyos, matuwa siya, masaya ka rin, marami reward, at para maiwas ka na sa maraming bagay. Di ba katulad yan? Gala, yung mga classmate nyo na wala dito, tanongin nyo, anong ginagawa pag linggo? Either tulog, lalaro, gala. Di ba? So, mapapabuti ka pag nag-commit ka. Ako sa church ako, natuto ka na. Paano ba? Minsan, basta hindi ko feel eh. Hindi ko feel. Surrender ka. Alam mo yung surrender? Ayokong, pero surrender ka eh. Kaya sa Diyos, ang maganda to, sa Diyos ka nag-surrender. So, pag nag-surrender ka, yan po ay commitment din. Ganyan ang commitment. Sabi nga dito, sacrifice is a language of commitment. Medyo pero ibig sabihin, pag hindi ka makakapag-sacrifice, pag hindi ka makapag-commit, pag hindi ka nag-sacrifice. Yes. Hindi pwedeng, committed ako dyan eh. Committed pag sa Sunday, commitment ko yan, commitment every Sunday. Pag walang, hindi, talaga mag-sakripisyo ka, oras mo, mamaya, kubansin natin yun. Ano ba nga sacrifice nyo? Pagbabasa ng Bible, ang sacrifice. Ganun din, oras, attention, di ba? Pero pag bumilis ka magbasa, napakaganda niyan. Amen. So, biblical foundation is number 1, commitment begins with a choice. Number 2, commitment is rooted in love, especially for God. Okay, number 3, commitment involves surrender. Very basic. Hindi pwedeng wala. Yung pangalawa, saan tayo dapat maging committed? Yan. Ano yung area na dapat tayo maging committed? Kasi hindi ka pwede mag-commit sa lahat. Ngayon ako, nag-aaral ako ng Greek, pero hindi ako masyadong committed doon. Minsan, ninababayaan ko lang. Gusto ko, okay lang yun, kasi wala naman, saan ba yun? Gusto ko lang matutunan yan, para syempre, alam nyo na sa Greek yung New Testament eh. Pero hindi ako ganun ka-committed. Di ba? Pero saan tayo dapat mag-commit? 3 bagay. Medyo malawak to. Ano sa palagay nyo? Yung balik tayo sa ating Saan tayo dapat mag-commit o kanino? Ayun, sabi dyan. Yung natin. If any man will come after me, let him deny himself. If any man will come unto Jesus. Okay? Kaya number 1, commitment to Christ personally.
Okay, ibig sabihin, sa kanya ka nagko-commit una sa lahat. Kasi alam nyo na, kahit pastor, nagkakamali. Diba? Tao lang yan eh. Kami sinabi siya, sinabi ng Panginoon, ganito, sinabi pastor, malapit naman, kaso hindi exactly. So, kanino ka magko-commit talaga? Sa Panginoong Jesus. Commitment is not to church program or tradition. Hindi sa Nazareno. Iba ganun. Tapos mamaya, inom na naman at hindi na mag-church. Iba, Pasko lang, Pasko, mahal na araw, Nazareno, birthday. Yung mga ganun, kahit baptist eh. At ganun. Kay Kristo ka mag-commit. Sabi dyan, let him deny himself. May another point tayo dito. Yun nga. Alam nyo yung deny, yun nga. Minsan kahit gusto mo, tawag nila sa English self-denial. Familiar yan, alam nyo yan kahit sa dieta. Gusto mong kumain, kaso sobra ka na kahapon, di ba, bad? Alam mong hindi ka pwede masobra kasi parang naiipon yan eh. Totoo yun. Ngayon, hindi mo nakakain kahit masarap. So, yung applicable sa atin, saan tayo nagdi-deny? Ganun sa oras. Gusto kong gumala, kaso Sunday. May bibilin ako. Hindi ako pwede ibang araw. Oh. Pwede yan. I-deny mo na yung sarili mo. Ano yung masarap, masaya, di ba? Sa church, hindi laging masaya talaga. Normal yun. Ano ako dito? Clown. Hindi naman ako stand-up comedian dito eh. Minsan-minsan lang, corny pa, di ba? Pero, nagkakaintindihan tayo. Hindi na pwedeng. Minsan, seryoso. Minsan nga, iyakan. Minsan nga, may na-open eh. Sobrang seryoso. So, kaya i-deny mo yun. Gusto ko maging masaya eh, kaso. Hindi pwede makusunod laging gusto mo. I-deny mo yung sarili mo. Kaya binabanggit dyan, very familiar to, daily cross-bearing, no? Hindi ito. Another point sa commitment kay Jesus is daily. Sabi dyan, no? Hindi lang isang cross. Obviously, talinhaga to. Ang cross, sa kanya, binuhat, napakabigat naman talaga ng physical. Pero isahan lang yun. Pero tayo, may cross daw tayo daily. So ano yan? Self-denial, daily na naman. Bible reading, ano ba naman yung ilang minuto? Men? Mahirap ba? Ganun talaga. Hindi pa nga mahirap yun eh. Masaya yun, manga. May nagbasa ba nun? Kasi puro drawing yun eh. Nabanggit ko kasi niya, nagpakamatay daw, di ba? Dahil sa ano yung subgenre niyan. May subgenre niyan, sabi ko. Kaya nagpakamatay daw, kala niya pag nagpakamatay siya, mabubuhay siya sa isang... Kalimutan ko, ha? Ha? Ano? Esikay ba yan? Kalimutan ko pa sa binagit ko. Kasi bago yung ano eh. Parang ganun nga. Ang kalokohan yun. Sa Hindu naman, reincarnation. Ngayon nga, pag magaling ka daw, magiging baka ka. Ewan ko, hindi, tao ka, mayaman kang tao. Yan ang ano nila, di ba? Pinagpa. Pag maayos ka ang buhay mo, pag namatay ka, later, mayaman ka. Pag loko-loko ka, ipis ka. So, paulit-ulit daw. Anong klase yun? Hindi, ba tayo napunta doon? Ayan, so yung cross, daily yan, okay? So, ganun talaga, mahirap. Soul winning nga, hindi naman tayo araw-araw eh. Pero pwede rin yan pag may na-encounter ka talaga, di ba? Kung style, ano mo na talaga yun, daily, ano talaga, routine mo na yun eh. Commitment to Christ personally, hindi yan program lang. Sabi niya, follow me, self-denial, cross-bearing, and then, ano pang within, ano, kung committed ka talaga kay Jesus, anong gagawin mo? Makikita sa'yo to. Pakibasa, ready, go. If you love me, keep my command. Committed ka ba kay Jesus? Mahal mo ba siya? Siya talaga, mahal mo talaga. Hindi lang sa bibig, di ba? So gawin mo yung sinasabi niya. At bago mo gawin yan, dapat alamin mo. At eksakto. Hindi ko katulad na ako, nagpunas na ako ng panyo. Mahal ko talaga si ano. Wala sa Bible yung baliktad nga yun, idol yun eh. Alamin mo muna yun, dyan mahirap minsan eh. Again, pansinin nyo, aral tayo ng aral. Aral ulit, aral, tanong, aral, follow up. Kasi gusto natin, pag alam natin yung salita ng Diyos, utos niya, eksaktong sundin mo yun. Hindi yung
Yung convenient lang sa'yo. Kaya hindi madali, pero obedience, no? Sunod ka. Sinabi ba ng Bible, sa Bible, ang Diyos na, basahin mo yung Bible? Joshua 1:8, di ba? Hindi lang yun. Si Paul nga, araw-araw, nakakulong na, gabasa pa ng Bible, eh. Di ba? Excuse na dapat si Paul, naglingkod na nga siya sa, excuse na siya sa Bible reading, hindi pa rin. Sabi niya, naiwanan ko yung Bible ko dyan, pakidala ka. Ano pa? Ito, kabisa rin to, kanta rin to. Matthew 6:33, sige nga. Kung committed ka, ano? Seek ye first and so priority. Hindi na yan. Kung committed ka, unahin mo siya. Mahal na mag-asawa ko, yung trabaho ko, okay din naman yung trabaho, pero anniversary niya, wala man lang, ano, kasama mo yung barkada mo, kumakain kayo sa, ano, saan-saan. Amen? Unahin mo, yung priority mo, yung kung saan ka committed. Committed nga, commitment nga, eh. Pag hinuhuli mo, hindi ka committed nun. So, ano yung application nito? Nabanggit ko na kanina, eh, no? Pero ito, madalas ko nabasa. Kaya nilagay ko na dito. Many want Christ as Savior, few want Him as Lord. So again, di kaligtasan to, ha. Mga ligtas na tayo. Amen. Pero ang Panginoon kasi, both Savior and Lord. Amen. Ligtas ka na. Iba, gusto ko, okay lang, niligtas niya ako kasi pabor sa'yo yun, talaga naman. Pero ayaw mo siyang Panginoon, ibig sabihin, hindi mo siya sinusunod, di mo inaalam yung gusto niya, lalong di mo ginagawa yung gusto niya kasi di mo nga alam, eh. So is Jesus is Lord? Siya ay Lord, pero Lord mo ba siya? Panginoon mo ba siya? Hindi lang sa bibig, ha? Kasi pag Panginoon po talaga may galang, ano mong gusto mong gawin, paano mo gustong gawin. Priority mo siya o susundin mo siya. And then pangalawa, saan tayo mag-commit? Una kay Jesus. Ano pa? Medyo equivalent din to, eh. Nabanggit ko na kanina. Sa kanyang nabanggit kanina. 8. Hindi 18. Ibasa nyo na rin. Ready, go. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Saan na tayo dapat committed? Araw-araw, lagi mong ginagawa sa kanyang salita. Amen. Nabanggit na kanina, eh. Pinakano natin, eh. Paano mo sabing committed ka sa kanyang salita? Obviously, sinusunod mo, inaalam mo. Pero ito, basic na lang, basahin mo. Eh, ba't sabi niyan, sa kanyang bibig? Either minebeditate mo or binabanggit, kinakabisado, or binabasa, basically. Yun ang pinaka-basic. Basahin mo. Pwede rin pinapakinggan, at especially ito yung point na palaman dito, meditate mo kasi committed ka dun, eh. Amen. Ibig sabihin, hindi yung something na masabi lang Kristiyano. Diba? Nilagay mo sa wall mo, kung ano man yan. Yun na yun, oh. Bible, di ba? Hindi, binabasa mo ba? Iniintindi mo ba? Kung nakontento ka sa isa, dalawang Bible, kahit sa chapter. Diba? Gusto yung chapter, ano? Paborito yung chapter. 1 Corinthians, maganda rin yun, 13. Malawak yun, eh. Pero iba, gano'n, kala nyo, love life lang yun. Ano pa, magandang chapter? Hebrews 11, faith. Hebrews 12, ano yun? Lahat yan, Psalms 23, pambata lang yun, eh. Pero maganda rin yun, Psalms 1. Ano pa, yung magandang chapter. So, hindi ka liliban kung committed ka nga, eh. Amen. Liliban. Ayoko, eh. Committed ka, eh. Sabi mo, bumabangon ako. Committed ba ako sa asawa ko? Ito ba ang asawa ko? O bukas, iba na. Di ba? Hindi, wala. Kahit ayaw mo. Yun talaga na yun, eh. Amen?
Amen? Oh, ang lalakas na amen. Kasi ganun talaga yun. Ganun din, ang school. Iba naman school, pwede lumipat, pero napakahirap, di ba? So, ganun din yung course natin. Yung course nyo. Mag-decide ka na maayos, and then follow through mo na yan. Hindi yung panindigan mo na yan. Doon pwedeng lumipat mo, pero hirap magulang mo. Ano pa yung mga bagay na i-commit mo? Ulit-ulit na tayo. Pag committed ka, una, meditate mo sa salita ng Diyos, ha. And then, James 1:22. Sabi doon, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So, pag committed ka, gawin mo, obey, parang kanina, obey din. Obey Christ kanina, ngayon, obey the word. Pag nabasa mo, ay, ganun pala yan, masama pala yung magmura, masama pala yung bastos, masama pala yung mga magnakaw, sinungaling, gawin mo na. Amen? Dapat pala maging masipag. Yun, honor your mother and father. Ay, mali pala yung ini-ignore ko yung ano ko yan. Sundin natin. And then, mga basic to eh. Psalms 119:11. Thy word have I hid. Pakibasa, ready go. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against. So pag committed ka sa salita ng Diyos, anong gagawin? Committed ka nga. I-saturate mo yung utak mo sa salita ng Diyos. Amen? Yeah. Pati music, pati mag-lettering, mag-print ka sa damit mo. Ano man yan? Ano print mo dyan? Ano print nyo? I love Tagaytay. Okay lang yun. Kasi, pero yung iba, ano eh. Iba eh. Without Jesus. I love, yan. Panindigan mo rin, no? Well, Bible verse at least. Pero hindi lang pagyabang ako, di ako masyadong ano dyan. Pero kung meron kang sasaturate yung sarili mo, lalo yung utak mo, puso mo, salita na ng Diyos. Amen? Yes. Kanta especially, kanta. Yung kaya mga CCM, against tayo dyan. Pansinin nyo, may dininay ako isang beses eh. Dami akong dinideny minsan sa pinapaalam nyo. Kasi pag nakita ko, nako, puro pa ulit-ulit, I love Jesus. Okay naman, I love Jesus eh. Nazareno, ganun din ang ano nila eh. Mas maganda malapit-lapit sa hymn, Bible. Okay? Kaya magtatampo. So, application yan, dapat, sabi dito, mga kataga to eh. Christians today often have multiple Bibles. Sila ng Bible mo sa bahay. Si Peter pala, kailangan ng isa rin. Ako, dahil kong Bible eh. Pero iba, dahil Bible, pero wala sa Bible. Hindi binabasa. Okay na isang Bible mo ngayon. Meron tayong, ngayon eh, mga digital eh. Okay naman yan. Ako, madalas nga, ganyan na lang eh. Pero lalo ko nakikinig, pati yung pronunciation. Kasi alam ko na yung salita eh. Ang labo na rin ng mata ko. Pero, saturated ka pa yung salita ng Diyos. Saan ka pa makomit dapat? Last na to. Kay Kristo, sa salita niya, ano ba? Kanta. Tatlo lang to eh. Ano kaya yung kulang pa dito? Saan ako dapat committed? Kay Jesus, kanya personally good. Siya yung kausap mo, sinusunod mo siya. And then, in general lang, sa salita niya, siya rin yun eh. Pero saan tayo dapat committed pa? Sa kanyang gawain. Commitment to the work. No? Yung verse natin dyan, paulit-ulit ito, 1 Corinthians 15:58. Ano yan? And, therefore, here they go. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Sinabi ba diyang abounding in the work of smart? Ano man yan? The work of your boss, the work of your politician, ganyan ba yun? Hindi, work of the Lord, doon ka mag-abound, doon ka rin mag-steadfast. Kasi again, commitment yan, yung iba kaya hindi naging steadfast, unmovable, kasi ang daling, yung commitment niya mababaw. Ano bang commitment mo sa Panginoon? Hanggang mamatay po ako, hindi ako titigil maglingkod sa Diyos. Yun ang maganda commitment, amen? Eh, iba kaya, basta masaya, basta pag pwede naman na akong
kalat, umalis ng church. Pag nasa utak mo pa yun, mababaw ka pa. Okay? Ano ba yung maganda-gandang commitment sa Panginoon? Yun nga, so, gusto winning ako kahit tanggal na yung aking ngipin, kahit nag-postation na ako. Postation tuloy. Postation. Diba? Pagsalita ka pa naman eh. Amen. Ay, mahal ang postation. Kailangan mo rin yun. Kailan ka hinto mag-church? Pag alam ko na lahat, pastor, posible ba yun? Anong commitment natin sa gawain ng Diyos? Okay ako dyan, attend, pero hindi akong bibigay dyan. Okay, pera ko to eh. Diba? Kanya-kanya tayo, ganon. Amen. Ano yun? So pag committed ka sa gawain ng Panginoon, lahat yan, pinapanalangin mo, hindi, nag-iisip ka rin, paano ba ito may improve? Amen. Mag soul winning ka, okay, naligtas na nga, ano, ganun lang. Pag naligtas, ano, mababayaan natin sa labas yan. Paano lalago yan? Amen. Invite mo sa church, akayin mo. So, kaibigan ako, ayaw sa Diyos. Di, at least, kaibiganin mo lang. Huwag kang makikipagkaibigan to the point na mas close ka na sa, ano yun. Next time, makakain ko rin to siguro after 15 years. Hindi, hanggang ngayon na, kung ayaw, okay, walang pilitan eh. Pero at least, andun yung panalangin mo, commitment mo. Unang, committed ka sa gawain ng Diyos, salita ng Diyos, saka kay Jesus. Mga kaibigan mo, okay lang kaibigan ka sa Kanya. Ibig sabihin, gusto mo siyang dalhin sa tama. Hindi yung kaibigan ka lang dahil wala kang ibang kausap. So yun na, darating yung panahon talaga na kailangan mag-steadfast kasi, alam mo, steadfast hindi na move. Ibig sabihin, may panahon na mamumove ka. Yun ang assumption dyan. Kaya kahit mga kaibigan nyo, dadaling ka niyan, dadaling ka kung saan, trabaho nyo, dadaling ka niya saan, nahihipapahintuin ka niya kung saan, di ba? Soul winning, wag na yan. Aniwala kayong ang matinding labanan lagi doktrina sa totoo lang. Kasi pag nagkatisura na dyan, may naitanim sa puso, hindi naman kailangan niya mag-soul winning. Kasi yung gusto ng Diyos maligtas siya, maliligtas siya. Eh. Doktrina ang tinira doon. Amen. Ano pa? Ano yung pwedeng mag-alis sa'yo sa gawain ng Diyos? Trabaho. Linggo, sayang din ang benta niyan eh. Diba? Sayang yan. O sayang ka, meron ka pang another 6 days. Ano pa, sabi mo? Sorry. Lalo na yun. Nabanggit nga natin, kanino ka ba under? Sa Diyos ba o kaninong sa puso mo? Ganun pa eh, sa puso. Pwede natin yung solving ko mga kapapira, bata pa, may boyfriend na. Nagkitapan tayo na, pero tingnan natin, no? Ikaw, Che, ano ba? Yung panganay. Pwede natin, mga talino sana. Kaibiganin niyo yun, ha? So, inilalayo ka niyan, dapat nga matibay ka kasi hindi ka may layo. Unmovable, yung commitment mo ay rock solid. Tinatawag. Okay? Steadfast. Ano ba? Another term po dyan is yung tinatawag na Galatians 6:9. Pakibasa po. Ready, go. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Pag sinabing commitment sa salita na sa gawain ng Diyos, yun nga, may mga bagay na mag-move sa iyo eh. So, anong dinedemonstrate dito? Wala yung term eh, pero sinasabi niya dyan, may darating na panahon na ikaw ay parang mapapagod, no? Ganun niya, marami pong umalis sa church doon, napagod na. Feeling nila, sila lang yung pagod. Lagay na yung pagod na. Dito sa palagay nyo, umalis dito na pagod na sa paglilingkod. Sino? Sino? Ito, nagaganyan dati yan. Dati yun. Ilang beses ang taon. Actually, baliktad nga. Alam nyo, pag ikaw talaga yung tama yung pacing mo, kahit takbuhan eh. Pag tama yung pacing mo, hindi ka masyadong bumabanat, pero tuloy-tuloy lang. Ang tagal mo yan, hindi ka makaalis yan. At di ka na makakaalis din, ayaw mo umalis. Nasa sistema mo na yun eh.
Kasi sabi dito, pag napapagod ka, huwag ka mapagod. Pwede ba yun? Eh, ginagawa mo mabuti. Ba't ka mapagod sa paggawa ng mabuti? Pag naglilingkod ka sa Diyos, nakakapagod naman mag-soul winning. Hindi naman sinabi sa akin, iligtas mo lahat eh. So yun mo lang i-expect na gano'n. May mga kalaban po na soul winning na ganyan. Nasabihin nila, ang taas masyado ng ano. Sabihin nila, pag na-soul win mo yan, di mo naman nadala sa church. Iba yung dala na soul win, iba yung dadalhin sa church. Iba yun. So, wag mong hayaan na ipatong sa balikat mo yung ganun. Kaya iba napapagod ganun eh. Dapat padala ko to eh. Nakita translation, no? Ang dami nila. Siguro gagaling yung mga pare sila. Siguro sila yung totoo. Ganun eh. Nakakapagod na magparami. Ba't mali naman sa expectation mo? I-win mo, okay na yun. Masaya na ako. Di man sila mag-church. At least naligtas. Di sila punta sa impyerno. Okay na rin. Mas maganda, madala sa church. Kung hindi man dito, sa iba. Ayun ang mahirap eh. Pero again, huwag ka mapapagod. Kasi, ang pangako sa atin, kung hindi ka mapapagod, in due season, ako madalas kong iniisip to sa atin. Hindi pwedeng hindi maano yun. Pag nakita ng translation, gano'n yung mga kulto, kahit mga ibang baptist, parang yan din. Di mo alam kung paano, anong ginawa nito, bakit? Di ba? Narinig ko, uy, meron silang ganyan, no? Meron silang ganyan. Bakit? Ano yung ginawa nila? Pag puro ganyan ang iisipin mo, baliw ka. At iba, ginagawa ko, kanino nga lumalapit. Ay, binigyan ako ganyan. Ganun lang pala yun. Eh, paano nga? Pero siyempre, i-please mo. Dapat mo titirahin. Kahit mali. Ganon. Ano siya? Diyos ba siya? So ngayon, yun nga, ang term dito, faithfulness. Very basic, no? Magtapat ka lang, huwag kang mapapagod. Magtapat. At alam mo ito yung kailangan gawin, nakakapagod man, huwag kang mapagod. Huwag kang magpagod na mag-soul winning. Ilang oras lang kami kahapon. Kita kami 8:30. 11, uwi na kami. Ilan yun? 9, 10, 2.5 lang. Kain na kami ng masarap. Men? Nakakapagod ba yun? Nakakapagod, wala doon. Nakakapagod, iniisip mo. Sayang naman. Mabuti man lang kung by the way, wala namang nakakapagligtas na 1,000 isang... Siguro maka 1,000 ka. Kung totoo magpahinga ka na for the year. Bakasyon ka na. Kung! Kaya hindi pa rin eh. Malamang bogus yun. Anyway. So magtapat tayo. Last. Hindi, dalawa pa. Hindi, last. Last commitment sa gawain ng Panginoon. Steadfast ka dapat. Amen? Amen. Pag committed ka, hindi ka absent. Nakikinig din kahit umattend ka nga. Ano nang ginagawa mo? Nagne-nail cutter ka habang ano yun? Ni cellphone. Di nakikinig, nangangarap, dadaldalan. So dapat pag committed sa gawain ng Panginoon, steadfast, unmovable, faithful. And then, kanta nyo rin to. Kantahin nyo nga, Colossians 3:23. Sige nga. Namutan nyo na. Mga basic to yun. And, ready, go. And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men. Kung committed ka sa gawain ng Diyos, katulad niya, itong mga translation. Alam mo, tayo puro doktrina, napansin nyo ba? Sila anong ina-highlight nila? Numbers, di ba? Paramihan. Ilang milyon ang mga mukhang ewan doon na gano. Hindi lang di-describe yun eh. Basta marami. Ano naman nilang, mga mananampa, mga deboto, debobo, sabi na yun, debobo. Ngayon, pag committed ka talaga, ginagawa mo yan para madalian ka rin Kasi again, mahirap gumawa ng di mo gusto. Ano yan? My memory verse, memory chapter.
Hindi nga mahirap yan eh. Para ka lang ano eh. Amen. Pahinga mo lang yan ang ano eh. Amen. Pero minsan mahirap, di ba? O ngayon, ano pa yung mahirap gagawa natin? Maglinis lang. Ha? Tulong linis. Ano pa? Soul winning. Ano mahirap? Mag-attend. Again, kayo nga tinuturuan dito. Mag-umattend lang kayo eh. Ano yung mga mahirap gawin? Ito yung mga lalo na magpakitang tao yan. Yan, awit. Yan, di ba? Iba. Alam mo yung boses ko? Yan, ganito. 8 octaves. Hindi, ano yung mga tao? 6 daw yung pinakamatindi. Ang tindi, 6. Ang tindi yun, mababa, mataas. Ako, alam ko, mga 3 lang ako eh. Mapakita kong gaano ako galing. Hindi mo ginagawa yon sa Diyos. Amen? So kung umited ka talaga sa gawain ng Diyos, ang gawain ng Diyos, di pa impresan. Eh, pastor, pag nag-doktrina ka, parang sinasabi, matalino ka, di ba? Oo, pero hindi lang yun. Una, natutunan ko rin sa iba to. Hindi ko sinabi sa akin to. Amen. So, hindi mayabang yun. Inalam ko rin, then pinatuto ko sa iba. Alam ka naman di mo tuto sa iba. Amen. Iba, gaganyanin ka agad eh. Ano, ikaw lang tama. May sinabi ba ako? Alam na alam mo agad pag mali yung attitude, kahit mga pastor ha, ay lalo yung iba. Ito, kahit basahin ko nga sa inyo yung mga sinasagot sa akin dito sa... Warningan ko lang iba, nakakaawa eh. Amen daw, naka-million yung ano, 4 na matay, 4 lang, salamat, 4 lang. Na-expect nila marami pa eh, sa gulo nun eh. Pati bata, sinasama minsan, eh nakapapa tayo, no? Alam niya ito mga to. Talagang, ngayon, alaga nito yan, para hindi tayo mahirapan din, commitment to God's work, dapat gawin mo ng buong puso. Again, kahit saan yan, pag ginagawa mo ng mahal mo yung ginagawa mo, ano, hindi mahirap eh. Maglinis ka man, umawit, hindi ka pinipilit, di ba? Pag pinipilit, umattend. Bakit pag school ang aga mo, ba't sa Diyos ang ano, wala sa puso eh. Ayusin natin yan. Ngayon, committed ka ba? Saan ka committed? Kaya ka lang dito, ano, sa takot ba? Wala siyang tinatakot dito. So, gawin nyo ng buong puso. Ngayon, ganito. Ito yung message ng Malakay. Sino dito yung matutuwa kayo ng... Ano ba kayo? Narin, magulang na lang kayo. Okay? Yung anak nyo, matuwa ba kayo sa anak nyo? Amen. So, rinigaluhan ka, kunwari. Tapos yung nirigalo sa'yo, ninakaw, matuwa ka nun? O, baligtad naman. Binili naman, kaso, yun lang yung natira sa, ano, tira-tira. Ngayon na lagi na pa sa tira-tira. Tira-tirang oras, tira-tirang pera, tira-tirang lakas, di ba? Yung sabi sa'yo, pag nag-aaral na tayo, iba, tulog-tulog. Ibig tira na lang yung oras mo nun. Ay, yung lakas mo. Kasi paghandaan mo rin. Handa kang makinig kasi hindi mo in-exhaust yung sarili mo Monday to Saturday na basketball ka, lakas mo, ganun ka pa yun. Iiwanan kita dyan, ganun pa yun. Talagang energetic ka, tapos dito mo yung lakas mo sa utak. Amen. Amen. Kasi kailangan natin pag kahit ang daldal ko dito, hindi ka na pala nakakasunod, naiiwan ka na. Pinapasimple ko mga pinapasimple. Ulitin ko pa eh. Ayoko may iiwan kasi. Kasi bandang huli nga, tayong tulungan dito eh. Nakita niyo pag dami ng ano, ng kaluluwa? May naano kami doon, yung sa tulay pala dyan, dami ng tao, sinilip kong gano'n, no? Ano ba yun? Hala ko, ilalim ng tulay, ba't may tao doon? Ang dami! Oh. Ang dami nating abutin. Kayang abutin at dapat abutin. Tapos, kung kulang-kulang tayo, mahina tayo, ano mangyayari? Yan, kasi pag kulang tayo sa commitment. So, mamaya, mayroon pa tayong dalawa. Kasi natapos natin is, biblical foundation ng commitment, of course, is commitment is a decision, rooted in love, and involves surrender. Pangalawa, yung areas na dapat tayo maging committed, of course, kay Jesus, sa kanyang salita, sa kanyang
Gawain niya yan eh. Yan din ang gusto niyang mag-flourish. Amen? That committed tayo doon. Okay, so let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong salita, Panginoon. I pray na this year, Panginoon, and the coming years, Panginoon, iba-ibang level of commitment namin ngayon, nawa ito'y tumataas, dumadami, lumalakas, naging solid, Panginoon, mas tama, mas accurate. I pray na intindihan po namin ito ngayon. Nag-uumpisa lang yan sa decision. Then, of course, minsan sa attend lang, basa, unawa, fellowship din, Panginoon. Manalangin din, of course, ultimately, mga kalawang i-reach namin. Di madali pa kayo, iba pilosopo, iba nataniman ng napakalaking kasinungalingan. So, ito mag-decide kami, Panginoon, na mag-commit sa inyo, Lord. At tulungan niyo lang kami, Panginoon, ng bawat isa. Dahil pag dumating yung mga kahirapan, Panginoon, at pagsubok, minsan yung commitment namin, minsan talagang nababawasan or even worse, yung iba nag-give up na. So, I pray, tulungan yung bawat isa, ma-inspire kami, Lord, matuto. Lumakas, Panginoon, sa inyong salita at biyaya. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen.